Dumating si Alexis sa resort na parang pupunta sa board meeting. Formal na blazer, high-waisted trousers, at high heels na pang CEO. Strong independent woman ang dating, pero ang paulit-ulit niyang dinadasal habang naglalakad papasok sa resort. Lord, kunin mo na ako. Kahit ngayon na, please. Sa harap niya, nakalagay ang isang malaking signage. Welcome, Policarpio Clan Reunion. At sa ilalim noon ay nakalagay ang venue. Beachfront, Casa Cabrera. Kung tutuusin, panghani mo ng vibe ng lugar. Sobrang ganda, sobrang aesthetic. May infinity pool na parang humahalik sa dagat. May palm trees na Instagram ready. May staff na sobrang trained, sobrang polished at sobrang nakaka-intimidate din. Pero perfect venue para sa pinakaayaw niyang event, ang family reunion. Ma'am, welcome po sa Casa Cabrera. Bati ng magandang receptionist na todo ang ngiti na parang may sariling ring light. Kasama po ba kayo sa Policarpio Grand Family Reunion? Opo. Alanganin niyang sagot habang pinipilit kumalma. Si Alexis Policarpio, almost 30, NBSB or no boyfriend since birth. Ulila, workaholic, employee of the month for 3 consecutive years. Pero isang walking disappointment sa mga mata ng titas. Nang marinig niya ang mga salitang Grand Family Reunion, parang gusto niyang umatras na lang. Dahil alam niyang pagpasok niya sa hall, handang-handa ng kanyang mga tita, naka-line up na ang mga iyan na parang panel of judges. At ang pinakababorito nilang tanong, Alexis, iha, kailan ka mag-aasawa? Kaya nga ayaw na ayaw niya ng mga reunion na tulad noon, pero wala siyang choice. Kaya hindi niya alam kung ipagpapasalamat niya o ikaiinis ang ginawa ng kaibigan at assistant na si Joanna para sa kanya. Bestie, relax ka lang. I got you. Sabi ni Joanna sa kabilang linya. May madadala ka ng boyfriend para sa reunion niyo. Confirmed na. Imimit ka raw niya sa lobby in 5 minutes. Naka-blue na polo, matangkad, gwapo. Hindi mukhang serial killer, okay? Go na! Enjoy! Teka. Sigurado ka ba dito, Joanna? Oo, sigurado. Reputable ang hire a boyfriend service sa kinonta ko kaya wala ka na dapat ipag-worry na alipustahin ng mga tita mong walang magawa kundi makailam sa buhay ng may buhay. Basta, huwag ka na maraming tanong. Hoy, baka naman manyak to ah. Ano ka ba? Ipapahamak ba naman kita? Na-background check ko na yan, bestie. Basta kapag may nakita kang artistahin sa lobby, siya na yun. Trust me na lang, okay? Love you, bestie. Wait lang, Joanna! Ano nga palang pangalan niya? Pero wala nang kausap niya sa cellphone. Hindi tuloy niya alam kung ano ang gagawin dahil hindi siya sanay sa ganoong klaseng kabaliwan. Siya ang tipo ng tao na nagpaplano ng buhay gamit ang Excel, hindi gamit ang isang hire a boyfriend service. Pero nai-imagine niya ang mukha ni Tita Baby at yung boses ni Tita Nenet at yung nakakainis na. Uy, medyo tumataba ka ah. Stress ka ba? Mag-asawa ka na kasi. Kaya huminga na lang siya ng malalim. Ay, sige na. Isang weekend lang naman. Kaya mo yan, Alexis. Fighting. Pumasok na siya sa lobby. Tumayo sa malapit sa fountain at naghintay. Sa paligid, puro pamilya. Puro couples. Puro mga batang nagtatakbuhan. May mga honeymooners na nagsiselfie sa glass wall na may waterfalls. At si Alexis, mag-isa, nakatayo. Katabi ang kanyang cute na maleta. Nakamamahaling blazer, nakakunot ang noo. Hinahanap ng mga mata ang sinabi ni Joanna na hire a boyfriend niya. Blue polo, gwapo, matangkad, artistahin. Lumipas ang 2 minuto, 3, 4. Okay, bulong niya sa sarili. Ay, mukhang na-prank na naman ako nitong si Joanna. Kukunin na sana niyang muli ang cellphone sa shoulder bag nang biglang may mahagip ang kanyang mga mata. Nakatayo ang lalaki sa may reception area na tila nagmamasid. Matangkad, malapad ang balikat, blue polo. May hawak itong cellphone na parang may kausap. Nakakunot ang noo, seryoso pero gwapo pa rin. At hoy, nakatingin ito sa kanyang direksyon. Hindi,
Nakatitig ito sa kanya. OMG! Hindi na nagdalawang isip si Alexis at nilapitan na ito agad. Nang nasa harap na siya nito, ay ngumiti siya ng napakaganda niyang ngiti. Hi. Ikaw siguro si... Agad na ibinaba nito ang cellphone at ibinidik sa bulsa ng pantalon. Dahan-dahan siya nitong pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay ngumiti. OMG ulit. Ito na ba si Mr. Right? Bulong niya sa sarili. Hi, Gerald. Pakilala nito sabay lahat ng kamay. You are? Alexis. At nang nakipagkamay siya dito, ay ramdam niya ang init ng malaki nitong palad. Salamat sa Diyos. Akala ko niloloko lang ako ni Joanna na darating ka. Bahagyang kumunatan noon ito. Joanna? Sinong? Okay, listen. Mabilis na inilibot ni Alexis ang paningin sa paligid. Itong weekend lang naman. Reunion kasi ng clan namin. Teka, nasabi na ba sa'yo ni Joanna situation? Hindi ko kasi. Sige, ganito. Wala ka naman kailangan gawin. Basta, ngingiti ka lang sa mga kamag-anak ko. Minsan, hawakan mong kamay ko at magkunwari na gustong-gusto mo ko. Napangiti ito. Magkunwari na gustong-gusto ka? Oo. Dodoblihin kong bayad sa'yo. Basta, galingan mo lang ang acting para makumbinsi mo silang lahat. Saglit ito na tahimik na tila nag-iisip. At pagkatapos ay ngumiti ito. Hindi lang simpleng ngiti, kundi ngiting pilyo. Okay, noted ma'am. Good. Nakahinga siya na maluwag. Siya nga pala, dapat malaman mo na mga tita ko, dragon yung mga yon. So kapag may nagtanong kung kailan tayo nagkakilala, kailan nga ba tayo nagkakilala? Kumunata noon niya. Sabi ni Joanna magaling ka raw mag-improvise. Oh, sure. Pero syempre gusto ko pa rin malaman ng version mo para pareho tayo ng script. Okay, may point ka nga. Napalunok siya. Sige, sabihin nating nagkita tayo sa isang sikat na coffee shop sa BGC. Oh, tama. Believable ang BGC kasi malapit sa work ko. Noted, coffee shop, BGC, malapit sa work mo. Tama. Tapos, ikaw ang unang nakagusto sa akin. Tumaas ang kilay nito. Oh, bakit? Hindi ba kapanipaniwala? Oo, kapanipaniwala naman. Sabi nito sabay lapit sa kanya. Actually, totoo na nga eh. Excuse me? Nanlalaki ang mga mata niyang tanong. Nagpapakit ka ba sa akin? Sabi mo dapat believable, di ba? Okay, fine. Pero, i-maintain natin na rated PG, okay? Family reunion to. May mga bata. Noted, ma'am. Or, babe. Mukhang tama nga si Joanna na ikaw magiging saver ko ngayong weekend, ha? Hindi napigilan ni Alexis na kiligin at mapangiti. Ngumiti lang ito at inilahad ang kamay. Tara na, nasa na ba si tita? At bago pa siya makasagot, ay narinig na nila ang malalakas na boses ng mga ito habang papalapit sa kanila. Ayan na ba si Alexis? Natigilan siya at napakapit na mahigpit sa braso ng binata. Okay. Bulong niya ng may peking ngiti. Smile. Sure, babe. Tugon naman ito sabay higit sa kanyang baywang. Hoy! Relax. Gusto mo ng convincing, di ba? At bago pa siya makatugon, ay nasa harap na nila ang mga kamag-anak. 3 titas, 2 pinsan, 3 pamangkin. Lahat ay may hawak na cellphones, lahat nakangiti na parang nanonood ang bagong teleserye. Tignan mo nga naman, may kasamang gwapo si Alexis. Sigaw ni Tita Baby. Hala, oo nga, may nobyo ng pamangkin nating yan. Putit hindi na magiging matandang dalaga. Sabi naman ni Tita Nenet. Ay, ang gwapo nga. Komento pa ni Tita Claire. Ramdam ni Alexis ang pag-init ng pisngi habang nananatiling nakangiti lang si Gerald. Kalmado, simpatiko. Hello po. Ako po si Gerald, boyfriend ni Alexis. Nice to meet everyone. At habang pinagkakaguluhan ng binata ng mga kamag-anak, napatingin siya dito. Diyos ko, thank you po pero mukhang magiging challenging adventure itong reunion na to, Lord. Okay,
Mahina niyang sabi habang naglalakad papunta sa check-in counter. 2 araw lang naman to. 48 hours. Tatango-tangong bulong ni Gerald. 48 hours ng kasinungalingan, ng pagpapanggap. Kayang-kaya. Biro pa nito. Hindi ka ba kinakabahan? Medyo, pero don't worry, sanay ako sa pressure. Kasi sa bagay, trabaho mo nga palang ganito. Ganitong ano? At bago pa ito nakasagot, ay patakbong lumapit ang kanyang pinsan na si Bea. Uy, mag-check-in na sila! At parang cue yun na sabay-sabay naman lumapit ang mga tita. Ano nga pangalan mo, iho? Saan ka nagtatrabaho? Ilan taon ka na? Anong intention mo sa pamangkin namin? Seryoso ka ba dito kay Alexis, ha? Teka, mga tita kong maganda, isa-isang tanong lang po. Singit niya na nakangiti. Hindi po siya nagpunta dito para sa job interview. Eh ano? Tanong ni Tita Mercy. Magiging future asawa mo naman yan eh. Dapat lang na ma-interview namin yan. Nagkatinginan silang dalawa ni Gerald. Uy, picture tayo, Kaz! Sigaw naman ni Bea. Kasama si boyfie mo ha. Ang gwapo niya, shucks. Parang artista. May kapatid ka, kuya? Umiling si Gerald at hinarangan naman ni Alexis ang cellphone ng pinsan. Okay na, tama na. Nakakaya sa mga tao. Pero ayaw paawat ang mga tita. Anong height mo? May sarili ka bang sasakyan? May bahay ka na ba? May plano na ba kayo magpakasal? Step by step po tayo mga tita. Uy, at least responsable. Sigaw ni Tita Baby. Nanlaki ang mga mata ni Alexis at saka siya napailing. Sorry, Diyos ko po. Diba, ang galing ko? Biro pa nito sabay kindat. Pagpasok nila sa elevator ay doon lang sila nakahinga ng maluwag. Oh my God, sorry talaga. Saan? Sa lahat ng yun, sa mga kamag-anak ko. Grabe sila, no? Tingin ko okay naman sila. Nakakatawa nga eh. Nakakatuwa? Aba, sino may gusto sa ganong kakukulit? Ako. Inirapan niya ito pero napangiti siya. Naku ha, either nagsasabi ka ng totoo o parte yan ng pagiging boyfriend for hire mo. Hindi ba pwedeng pareho? Natawa siya at pagbukas ng elevator ay wala na siya nasabi nang makita muli ang mga tita niya na tila naghihintay sa kanila doon sa hallway. Oh, dinner mamaya ha? Sigaw ni Tita Claire. Magkatabi dapat kayo, huwag maghihiwalay. Pilit siyang ngumiti. Ay, ilang oras pa lang pero parang gusto ko nang umuwi. Bulong niya na narinig pala ng binata. Relax ka lang, nandito ako, hindi kita iiwan. Please, sabihin mo sa akin na marunong ka talagang umarte dahil naku, kapag tayo nabuko, lalong wala na ako mukhang ihaharap sa mga kamag-anak ko. Don't worry, akong bahala. At nang dumating ang dinner, magkatabi silang naupo sa mahabang mesa. Wala pa man ay nagsimula ng interrogation ng mga tita. Gerald, simula ni Tita Nenet. Paano ba kayo nagkakilala nitong si Alexis? Abay wala man lamang abiso, biglang may nobyo na pala. Coffee shop, tita. Mabilis niyan sagot. Saan coffee shop naman yan, Ate Alexis? Mapuntahan nga't baka makajackpot din ako ng jowa. Singit naman ni Bea. Sa around BGC. Salo ni Gerald. Saglit ito nag-isip at tumingin kay Alexis. Maulan nun, di ba, babe? Babe? Yee! Nalaki ang mga mata ni Alexis sa tukso ng mga pinsan pero hindi niya maitatanggi na kinikilig siya dahil doon. Rush hour noon kaya walang maupuan sa loob. Nakatayo lang po ako sa gilid tapos napansin ko siya nag-iisa, busy sa laptop niya at halatang pagod. Oy, hindi ako mukhang pagod no. Sumandal si Gerald at ngumiti. Mukha kang galit sa mundo. Hoy, hindi ako galit. Nagtawa na ng mga pinsan niya at wala na siya nagawa kundi hayaan itong magpatuloy. Anyway, nagkamali yung barista sa order niya. Sa halip na ice americano, hot latte ang ibinigay sa kanya. At nakita ko siya, sobra nagpipigil magwala. Kaya binigay ko na lang yung in-order ko since pareho naman kami ng order. Ang sweet naman! Kilig na sigaw ni Tita Claire. Naisip ko kasi mukhang kailangan niya ng kape ng mga oras na yon. Muli siya nitong tinignan. At nang ininom na niya yung kape,
Parang first time niya nakahinga ng maluwag. Tapos sabi niya, saglit siyang huminto at niliitan ng bahagya ang boses. Salamat, you saved my life. Huy, sinabi ko ba yun? Oo, sinabi mo yun. Mahina nga lang. Tinakpan ni Alexis sa mukha at bumulong. Ay, naniniwala na ako na sanay ka nga sa ganito. Ang galing ha? Salamat. You're welcome. Mahina nitong tugon. Lumapit pa ito sa kanya at bumulong. Para sa'yo. At napatingin siya dito nang maramdaman niyang hinawakan ni Gerald ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at marhang pinisilyon. Gerald, iho, ano nga bang trabaho mo? Hindi ka ba talaga artista o kaya modelo? Nakangiting tanong ni Tita Nenet. Hindi po tita. Sa operations po ako. Hotel. Gerald, bulong niya dito. Kapag nabuko tayo dito, break na tayo kahit fake lang. Sure, relax ka lang babe. I got you. Good. At bago pa matapos ang dinner, ay tumayo na si Tita Baby. Okay, may couple games tayo bukas para sa mga magjowa. Natigilan si Alexis at nanlalaki ang mga matang napatingin kay Gerald. Game? Biro nito. No! Sa tingin ko, mas mag-enjoy tayo bukas. Pahabol pa ng binata. Kinabukasan, isang bagay lang ang unang pumasok sa utak ni Alexis. Pangalawang araw na ng reunion. Ibig sabihin ay huling araw na ng pagpapanggap. Sa wakas, pero hindi niya inaasahan ay ang paggising niya ay isang tao lang ang kanyang naalala. Si Gerald. Tuloy napabalikwas siya. Okay, Alexis. Bulong niya sa sarili habang nagsusuklay. Focus. Isipin mo na lang na nasa school play ka, okay? At lahat ng ito kasinungalingan lang. Harmless lie. And well, a lie with abs. No, hindi mo naman sure kung may abs yun, Alexis. Huwag kang dilulu. Paglabas niya ng kwarto ay agad niya nakita si Gerald sa hallway. Nakaputi ito ang t-shirt. May hawak na 2 paper cup ng kape at isang maliit na paper bag na para bang isang ideal boyfriend sa isang pelikula. Anong ginagawa mo dyan? Taka niyang tanong. Good morning, dinalang kita ng kape. Bakit? Kasi hindi ka makafunction ng walang kape. Tinitigan niya ito at tinaasan ang kilay. Teka, paano mo yun nalaman? Sinabi mo kagabi habang nagre-reklamo ka sa buffet. Sinabi ko yun sa'yo? Oo, sabi mo na kung hindi ka kagad makakapagkape bukas ng maaga, baka may masaktan ka bago matapos ang reunion. Lalong nanlaki ang mga mata niya. Wala akong sinabing ganun, Gerald. Sinabi mo yon, kahit si Tita Bibi narinig yata yun. Inirapan niyang binata, pero nginitian din niya ito pagkatapos itong iabot sa kanya ang dalang paper bag. Ano to? Pastry, hindi ka masyado nakakain kagabi Wow ha, parang extra-extra naman yatang acting mo. Kasama ba talaga ito sa package? Natawa si Gerald. Package? Oo, sa trabaho mo as boyfriend for hire. Parang ganun na nga siguro. Pero syempre, gusto mong maging convincing tayo, di ba? Kaya yan, normal lang naman tong ginagawa ng boyfriend sa girlfriend nila. Girlfriend ha? Anyway, thank you. You're welcome. At sa dulo ng hallway. Alexis, iha! Masayang bati ni Tita Nenet. Nasa likod dito sina Tita Baby at Tita Claire. Kapwa nakatingin kay Gerald na para bang hinuhusgahan nito. Ay, good morning po sa inyo mga tita. Good morning din sa inyo. Masaya nitong bati matapos silang magmanong dalawa. Agad itong pinasadahan ng tingin si Gerald mula ulo hanggang paa. Oh, nag-breakfast na ba kayo? Nandun na sa ibaba mga pinsan nyo. Pababa na rin po kami ni Gerald, tita. O siya nga pala, Gerald. Ano nga pala uli ang trabaho mo? Tinignan siya ni Gerald na para bang humihingi ng paumanhin. Dahil alam na niya kung saan hahantong ang simpleng tanong na yon. Sa operations po sa hotel. Operations? Ibig sabihin? Nagmamanage po ako ng mga tao. So, hindi ka doktor? Hindi po. Hindi ka lawyer? Hindi rin po. Hindi ka engineer? Hindi po. Bahagyang sumimangot si Tita Nenet. So, ordinaryong empleyado ka lang, ganun ba? Tita, hindi naman po yat. Okay lang Alexis, naiintindihan ko naman si Tita. Yes Tita, sabihin na lang po natin na I make more than enough to take care of Alexis.
At masisiguro ko po na mabubuhay ko siya kahit hindi siya magtrabaho. Natahimik si Tita Nenet at lihim naman napangiti si Alexis. Tinignan siya ng binata bago muling tumingin sa matanda. Sabay-sabay na po ba tayo sa elevator pababa? Magalang nitong tanong. Sige iho. Nang bumukas ang elevator ay pinauna ni Gerald ang mga tita. At nang nasa loob na silang lahat, ay narinig ni Alexis ang bulong ni Tita Baby na nakatayo sa likuran nila. Hoy, grabe pala itong nobyo ni Alexis ano? Mukhang magaling pumili itong pamangkin natin ha. Hinuli ni Gerald ang kamay niya at bahagya yung pinisil. Okay ka lang? Bulong nito. Oo. Bakit parang iiyak ka? Hindi uy. Kinikilig ka no? Ay, grabe ka ha. Mahina niyang sabi sabay bawi sa kanyang kamay. May pagkamayabang ka rin, sir, ha? Sir? Inilapit ni Gerald ang mukha sa kanya. Sige ka. Baka marinig ka ni tita. Mabuko tayo. Oo na. Sige na. Babe. Ayan, much better. Pagkatapos ng ilang palaro ay lumapit sa mesa nila si Tita Claire. Alexis. Medyo malakas itong tawag para na rin marinig ng iba pa niyang kamag-anak na naroon. Mabuti na lang at nagka-boyfriend ka pa ano. Dati kasi naalala ko busy ka lagi sa trabaho mo kaya ang tingin ng mga lalaki sa'yo ay mataas ka masyado. Sanay na dapat siya sa mga ganong komento ng mga kamag-anak pero hindi pa rin niya maiwasang mainis at masaktan. Nginitian na lang niya iyon kahit pa nga gusto na niyan sumagot. Yang mga lalaki kasi, takot yan sa babaeng masyadong successful. Ganun po ba? Natatawa pa niyan tanong. Lumapit si Gerald sa kanya at umakbay. Actually po, ang lalaki, kung totoong hangarin sa babae, hindi po siya matatakot kahit pa mas successful sa kanyang babae. Kadalasan po, ang mga ganong klaseng lalaki, natitrigger lang ang insecurity. Hindi napigilan ni Alexis na panlakihan ng mga mata. Maging ang mga pinsan niya sa hindi kalayuan ay napatingin sa kanila. Tumango-tango ang ilan, samantalang halata namang na-offend ang ilan, lalo na si Tita Claire. Anong sinabi mo, iho? Ang ibig ko pong sabihin, attractive po ang babaeng confident at successful. At si Alexis ay sobrang attractive, hindi lang para sa akin, kundi pati sa ibang lalaki. Alam ni Alexis na namula siya sa sinabi ng binata kaya yumuko na lang siya at nagkunwaring kumukuha ng leche flan. Naghiyawan ng mga pinsan niya, ganoon din ng mga tito at tita. At napakaswerte ko po na ako po ang napili ni Alexis na maging boyfriend. Dugtong pa ni Gerald habang titig na titig sa kanya. Sa wakas, umalis na si Tita Claire nang nakataas ang kilay. Ano naman yun ha? Ang alin? Pinagtanggol mo lang naman ako sa panguhusga ni tita. Oh, bakit? Ano naman ang problema doon? Kasi hindi mo naman kailangan gawin yun. Siguro gusto kong gawin. At bakit? Dahil girlfriend kita. At ayoko may nasasabing masama tungkol sa girlfriend ko. At nang kumindat si Gerald ay may kung anong naramdaman si Alexis sa kanyang puso. Parang bigla yung tumalon. Bagay na noon lamang niya naramdaman. Nang hapong yon ay pinili nilang maupo sa lounge area, malayo sa kanya mga kamag-anak. Nasa tabi lang niya si Gerald, tahimik na umiinom ng iced tea habang nakatanaw sa napakalawak na karagatan. Sa wakas, seryoso lang ito. Pasensya ka na sa mga kamag-anak ko ha. Sabi sa'yo, toxic yung mga yun eh. Ikaw ba, hindi ka ba nasasanay sa kanila? Dapat nga no, pero hindi eh. Umiling siya at nilapag ang hawak na baso ng mango shake sa katabing mesa. Masakit pa rin, every time, pero nasanay na akong magunwari na okay lang. Mahalaga ba talaga sa'yo kung anong iniisip nila tungkol sa'yo? Mapakla ang naging tawa ni Alexis. Sinusubukan kong deadmahin pero sa lahat ng magpipinsan, sa mga kaedaran ko, ako na lang ang NBSP. Puro trabaho daw kasi ang inatupag ko na hindi naman kailangan dahil may naiwan naman daw sa akin sina mama at dad. May mga pinsan nga ako mas bata pa sa akin pero may mga anak na. Kaya sa mga mata nila, parang failure ako. Failure? Oo, kasi nga wala pa akong asawa, wala pa akong anak. Ni wala nga akong boyfriend, wala lahat. Wala akong proof na kamahal-mahal ako. Yan ang pinakawalang kwenta na narinig ko. Nilingon niya ito. Ano?
Alam mo, hindi mo kailangang imit ang standards nila para lang maging karapat-dapat. Mas lumapit ito sa kanya, to the point na akala niya ay hahalikan siya nito. Pero hindi. Hinimas lang nito ang kanyang pisngi at tinitigan siya mabuti. Wala kang dapat patunayan, Alexis. Lalo na sa kanila. Gerald, Hmm? thank you. Alam kong hindi naman to kasama sa trabaho mo pero thank you for making me feel better. You're welcome. Huwag kang mag-alala. As long as nandito ako sa tabi mo, poprotektahan kita sa mga tita mo na. Ano nga bang term doon? Mga marites? Natawa si Alexis. Oo, pero mas bagay yata sa kanilang term na toxic. Tama. Nakangiti nitong tugon. Gerald, you enjoy this, don't you? Enjoy what? Ito, yung trabaho mo as boyfriend for hire. Nagkibit balikat si Gerald. Siguro mas taman sabihin na nag-enjoy akong kasama ka. Ay naku ha, talagang sanay na sanay ka mambola siguro no? Bola, hindi kita binobola. Totoo naman na enjoy kang kasama ah. Paano? Paano ko ba i-explain? Humarap ito sa kanya. Siguro kasi simple ka lang. Totoo ka. At anong nakaka-enjoy doon? Yun lang. You being you. May mga babae kasi na puro pagpapa-impress, puro pagpapaganda lang ang alam. Samantalang ikaw, di mo kailangang magpa-impress. Di mo kailangang magpaganda kasi impressive at maganda ka na talaga. Umiling si Alexis. Alam mo, hindi mo na ako kailangang bulahin ng ganyan. Wala naman nakakakita at nakakarinig sa atin. Again, hindi kita binobola. Sumandali ito at muling tumingin sa karagatan. Huminga ng malalim si Alexis bago muling nagsalita. Alam mo, kanina pa ako nagpipigil. Nagpipigil saan? Na sumabog, na umiyak, na sumigaw na hindi ko kasalanan kung bakit ako ganito. Bakit nga ba ka ganun no? Parang kapag wala kang boyfriend, hindi ka sapat. Parang kapag nasa late 20s ka na, kailangan mong magmadali na parang may hinahabol kang deadline. Parang race na kailangan may mauna, may mahuli, may matalo. Tahimik lang na nakinig si Gerald habang nakatingin sa kanya. Nakakatawa nga eh. Okay na okay ang career ko. May ipon naman ako, may investments. Unti-unti ko na rin natutupad yung mga pangarap ko. Pero dahil wala yung mga yun sa checklist nila, parang ang baba ng tingin nila sa akin. Bahagya niya ito nilingon. Hindi naman ako NBSB by choice lang. Siguro natuto lang akong piliin ang sarili ko dahil wala eh. Wala naman talaga nagkakamaling manligaw man lang. Pero sa mga mata nila, choosy ako. Mataas ang standards, pasungit, intimidating. Ewan ko ba? Pagod na rin akong i-defend ang sarili ko sa kanilang lahat. Hindi agad tumugon si Gerald. Sa halip, nanatili lamang ito nakatitig sa kanya. Kung may mali man dito, hindi ikaw yon. Ang mali ay ang mga taong ginagawang parang contest ang buhay mo. Hindi alam ni Alexis ang mararamdaman pero parang tumago sa puso ang sinabing yun ni Gerald. Grabe ka, bakit ka ganyan? Bakit? Paano? Natatawa pa nito'ng tanong. Kung magsalita ka parang talagang concerned ka sa akin. Concern naman talaga ako sa'yo. Piniling iiwas si Alexis ang paningin sa binata. Naku ha, tigilan mo nga ako. Mas pinapahirap mo lang sitwasyon eh. Paanong pinapahirap? Alanganin siya natawa. Kasi di ba fake lang dapat ng lahat. Natigilan si Gerald at marahan tumango. Pwede bang magtanong? Sure. Huwag kang magagalit ah. Promise, ano bang tanong mo? Kasi curious lang ako. Bakit mo naisip na mag-work bilang boyfriend for hire? I mean, sa simula ay kumunot na noon ni Gerald na parang hindi yun inaasahan mula sa kanya. Sorry, hindi mo naman kailangan sagutin. Pero ngumiti ito. Okay lang naman. Napakamot ito sa batok. Ano kasi, extra income? Side hustle, ganun. Side hustle. Sa bagay, ako rin dati may side hustle no, hindi pa ako regular sa work ko. So, naintindihan ko. Pero bakit ito yung napili mo? Hindi ba medyo weird? Sorry pero kasi first time kong maka-encounter ng tulad mo. Kung hindi talaga dahil kay Joanna, hindi ko malalaman na meron pala talagang naha-hire as boyfriends. Tumango ito. Sa totoo lang, magugulat ka sa dami ng babae na nag-hire ng fake boyfriends. Talaga? Gulat niyan tanong. So, madalas mong ginagawa ang ganito?
Minsan lang. Ilang beses na. Umiling ito. Gerald, sige na. Curious lang ako, please. Fine. 2 beses. 2 beses pa lang? Hindi niya makapaniwalang tanong. Okay, 3 beses. Mabilis itong pag-amin. Pero yung huli kasi, umiyak kaya natagalan pa bago ako tumanggap uli ng trabaho. Natawa siya. Umiyak? Bakit naman umiyak? Pinaiyak mo no? Hindi ko naman kasalanan na na-inlove siya sa akin. Oh, Kaya nagbakasyon muna ako, nagpalamig, ganun. ikaw ba? Na-inlove ka sa kanya? Hindi, Tumingin ito sa kanya at saka umiling. hindi pwede. Bakit? Nagkibit-balikat lang si Gerald. Number 1 rule, never fall in love with a client. At wala na itong iba pang sinabi. Tahimik lang itong uminom ng iced tea hanggang sa maubos yon. Ako, pwede ba ako magtanong? Sure. Sa tingin mo ba talaga may mali sa'yo kaya wala ka pang boyfriend? Minsan, marahan siya nitong nilingon. Walang mali sa'yo, Alexis. Hindi mo naman ako lubos na kilala para sabihin yan. Sa tingin ko, kilala na kita. Bahagya siya natawa. Kilala mo na ako? Sa loob lang ng 2 araw? So, Tinignan niya ito habang nakatitig sa kanya na para bang siya lamang ang babae sa buong resort. Na para bang siya lang ang nakikita nito. Na para bang kaunti na lang ay mapapaniwala na siya sa magaling na pag-arte nito. Napahawak tuloy siya sa dibdib. Gerald. Lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan, maingat. Na para bang humihingi ito ng permiso. Hinayaan lamang ito ni Alexis. Hinayaan lang niya ito hanggang sa makalapit ang mukha nito sa mukha niya. Hanggang halos magkadikit ang kanilang mga ilong. Napahigit siya ng hininga at napapikit. Tila bumagal ang oras. Ito na ba yun? Alexis! Sabay silang napabalikwas ni Gerald at sabay na napatayo. Tita! Sagot niya na makita si Tita Nenet na nakatayo sa likuran nila. Nandito lang pala kayong dalawa. Ano bang ginagawa niyo rito? Gusto na lang ni Alexis na lamunin na lang ng lupa. Nag-uusap lang po, tita. Pinaningkitan sila ng mata ni Tita Nenet pero kita sa sulok ng bibig ang patagong ngiti. Ang sweet niyo namang mag-usap, masyadong malapit ha? Nagkatinginan sila ni Gerald at sabay na napayuko. O siya, tayo na't manananghalian na tayo. Sige po, tita, susunod na kami. Nang tumalikod na si Tita Nenet, ay muling napaupo si Alexis at tinakpan ang mukha. Natawa naman na malakas si Gerald. sa tingin mo, kanina pang tita mo sa likod natin? Tumango siya. Sigurado ako. Nakita mo ba kung paano niya tayo tignan? Grabe pala talaga mga tita mo, ano? Nakakatakot. Sabi ko sa'yo, di ba? Inilahad ni Gerald ang kamay sa kanya at inalalayang siyang tumayo. Halika na, sumunod na tayo sa restaurant bago pa tayo may marites sa Tita Nenet sa mga kamag-anak nyo. Tinanggap naman ni Alexis ang kamay ng binata. Pinisil ito ang kanyang kamay. Mas mahigpit kaysa kinakailangan. Hindi nito yun pinakawalan kaya nagilakad silang magkahawak kamay. Ano ba to? Alexis, chill lang, okay? Sabi mo dyan sa puso mo na hinay-hinay lang, okay? Huwag masyado malakas ang kabog ng puso ha. Wala kang karapatan. I repeat, wala kang karapatan. Wala pa, Alexis, okay? Pero sana magkaroon. Ay, no, erase. Okay ka naman na single ka, di ba, Alexis? Okay na yan. Makontento ka sa ganyan. Sakit ng ulo mga lalaki. Sinasabi ko sa'yo. Pero, bakit naman kasi ang gwapo nitong si Gerald? At ang bait at ang sweet pa. Lord, bakit naman po ganito? Sa wakas ay natapos na rin ang lunch. Wala na ang malakas sa tawanan ng kanyang mga pinsan at higit sa lahat, wala ng tita na nagtatanong kung kailan ang kasal. Tahimik ang parteng yon ng tabing dagat kung saan napili ni Alexis na maglakad-lakad. Nang may dumaang bangka ay napahinto siya at pinanood yon. Hi. Oh, hi, Gerald. Nilingon niya ang binata na noon ay may hawak na 2 cup ng kape. Tumabi ito sa kanya pagkatapos ay nakinuod sa bangkang papalayo. Salamat nga pala ulit. Saan? Sa lahat. Sa pagpapasensya sa mga kamag-anak ko, lalo na sa mga tita ko. Tumangot-tango ito.
Masaya naman silang kasama. Actually, nag-enjoy naman ako. Really? Really? Puti ka pa nag-enjoy. Ikaw ba, hindi? Yun totoo, ayoko na mga ganito. Reunions, get-togethers, lalo na kung may tita kang tulad nila. Mabuti na lang last day na to. Bukas, back to normal na. Back to normal. Ulit ni Gerald. At bukas, tapos na rin ang trabaho mo. Tinignan niya ang binata at nakita niya nakakunot ang noon nito. Again, thank you. Ang galing mo. Job well done. Sobrang convincing ka as a fake boyfriend. Ito naman ang tumingin sa kanya. Convincing lang? Too convincing. Anong ibig mo sabihin? Nag-iwas siya ng tingin. I mean, dahil sa'yo, nabawasan ang stress ko sa buong reunion na to. Sa sobrang mong galing umarte bilang boyfriend, feeling ko talaga may boyfriend ako. For real. Talaga? Oo. Wala naman kasi akong experience sa ganito. Nahihiya niyang pag-amin. This whole being with someone, yung magkaroon ng boyfriend, yung maging girlfriend, kahit fake lang. So, anong feeling? Alanganin siyang ngumiti. Sa totoo lang, nakakanerbiyos, nakakatakot. Pero nice, exciting. Ikaw din naman, magaling umarte. Biro nito. Ako? Oo, natural na natural. Natural sa fake relationship? Natural sa connection, sa chemistry. Gerald. Sorry na. Sige, behave na po, ma'am. Nakangiti nitong sabi sabay taas ng kanang kamay na tinawanan ni Alexis. Pwede ba ako maging honest? Oo naman. Saglit siya nag-alangan. Hindi ko alam kung paano i-handle tong feeling na to eh. Sabi ko nga 'di ba, first time ko makaramdam na mahalaga ko, how to be cherished, kahit alam kong parte lang to ng deal. Yumuko si Gerald at tinignan ang hawak na kape. Sa totoo naman, hindi mo kailangan maging ganito kabait, 'di ba? I mean, hindi mo kailangan maging masyadong mapagpasensya. Hindi ka dapat ganito ka-sweet. Sorry, sabihin na lang natin na magaling ako magunwari. Pinagmasdan niya si Gerald na para bang pinag-aaralan ito. Magtatanong pa sana siya pero pinigilan niya ang sarili. Bukas mawawala ka na at ako babalik na ako sa... Ako. Oh, anong problema dun? Pilit siyang umiti. Wala naman. Boring kasi ang buhay ko. Tinignan siya ni Gerald na parang may gusto itong sabihin pero pinipigilan nito ang sarili. Bahagya itong humakbang palapit sa kanya. Alexis. Pabulong nitong tanong nang halos isang dangkal na lang ang layo nito sa kanya. Busy ka ba mamaya? Mamaya? Bakit? Anong meron mamaya? Nagkibit balikat lang ito. Well, since uwi na kayo bukas, gusto ko lang na mas magkaroon pa tayo na mas maraming oras na pagkasama. Gerald, mamaya. Pwede ba tayong tumakas? Kahit saglit lang. Yung tayo lang. Wala mga pinsan, wala mga tita. Gerald, please. Teka, are you asking me out? Depende. Nagkibit balikat ito. Papayag ka ba? Dapat siyang huminti. Dapat siyang maging praktikal. Dapat niyang alalahanin na deal lang yon, na wala lang yon. Pero naalala rin niya na baka iyon ang huli nilang pagkikita. Sige na nga. Okay. Okay? Okay. Lumawak ang ngiti ni Gerald. Great. Hintayin kita sa lobby at 4 p.m. Teka. Make sure na magsuot ka ng komportabling damit. And no heels. Natawa siya. Excuse me? No heels? Bakit? Basta, surprise. Okay. Naiiling na lang niyang sang-ayon. Nang naglalakad na si Gerald ay bigla itong huminto at muli siya nilingon. Alexis? Salamat sa pagpayag na sumama mamaya. Iyon lang at tumalikod na uli ito. Naiwan siya doon habang pinapanood itong lumakad palayo. Eksaktong 4:00 dumating si Alexis sa lobby. Simpleng mint summer dress ang napili niyang isuot na bagay sa beach. Wala siyang masyadong make-up at hinayaan lang niyang nakalugay ang mahabang buhok. At tulad ng bili ni Gerald, no heels. Kaya ang kanyang canvas shoes ang napili niyang suotin. Inaasahan din niyang casual lang si Gerald ng hapong yon. Pero na makita niya ito sa lobby, nakasandal sa malaking pabilog na poste, nasa bulsa mga kamay, at mukhang may lead sa isang K-drama.
at may sunglasses pa. Napahinto tuloy siya sa paglalakad. Nang makita siya nito ay ngumiti ito at lumapit. Hi, Bati nito. you look nice. Gerald, Oh, bakit? Bawal ba kitang i-compliment? oo bawal. Biro niya. Fine. Halika na, ipapakita ko sa iyo kung paborito kong lugar dito. Inilahad dito ang kamay sa kanya at tinitigan lang niya ito na para bang noon lang siya nakakita ng kamay ng isang lalaki. Pero bago pa siya makapag-react, ay naramdaman na lang niya ang mainit itong palad na humawak sa kanyang kamay. Sumakay sila sa naghihintay na resort buggy. Tahimik lang ang driver niyon, halatang profesional. Magkatabi silang nakaupo ni Gerald sa likurang bahagi at hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi pa rin ito binibitiwan ang kanyang kamay. Nahinayaan lang naman niya. Gerald, sigurado ka bang okay lang to? Ibig ko sabihin, pwede ba tayong pumunta dito? Oo naman. Sigurado ka? Oo nga. Nakangiti pa dito ang sabi. Mukha kasing VIP area eh. VIP ka naman, Alexis. Hayan ka na naman sa pambobola mo ha. Natawa si Gerald. Sabi mo kasi diba, gusto mong huminga. Gusto mong makalayo sa lahat kahit sandali lang. Oo nga pero Trust me, Alexis. Magugustuhan mo dito. tahimik lamang sila habang umaandar ang sasakyan. Malamig ang hangin na pinaghalong amoy ng dahon at dagat. Nandito na tayo. Iniligid ni Alexis ang tingin sa lagoon. Tahimik doon, walang tao, walang kahit na ano maliban na lang sa napakagandang tanawin ng karagatan. Puting-puti ang buhangin, napakalinaw ng tubig. Paano mo nalaman tong lugar na to? Naunang bumaba si Gerald at inalalayan siya nitong bumaba mula sa sasakyan. Madalas ako dito, kaya marami ko kung alam na lugar na hindi alam ng mga karaniwang guest. Naglakad pa sila hanggang sa dulo at doon may napansin sa Alexis. May kung anong nakaset up doon. Isang maliit na pabilog na mesa, kandila, fairy lights na nakasabit sa kahoy na arko. At sa gilid niyon ay may nakaupong gitarista na nagsimula ng tumugtog pagkakita sa kanila. Teka, Gerald. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi naiwasang mapanganga. Oh, bakit? Bakit may ganyan? Para sa'yo. Ha? Bakit? Anong meron? Natawa si Gerald at hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Ikaw. Gerald, ginagawa mo to para sa akin? Paano? I mean, sinong katulong mong mag-prepare nito? Sabihin na lang natin na may mga connection ako. Pinaliitan niya ito ng mga mata, tanda ng paghihinala. Gerald, ano ka ba talaga? Ha? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Who are you, really? Oh well, I'm someone who likes you. Gerald, please. Okay. Sino ka talaga? Kasi kung normal na boyfriend for hire ka lang, hindi ka mag-e-effort ng ganito. Hindi mo magagawa tong ganito na parang may sarili kang staff, may access ka sa private area ng beach na may gitarista pa, at may ganitong siguradong mamahaling dinner. Tinignan lang siya ni Gerald at huminga ng malalim. Okay, sige. Aamin na ako. Pero huwag ka magagalit. Sure. Kasi, ako ang may-ari ng resort na to. Ano? Pabulong niyang tanong. Napanganga siya at nanlaki ang mga mata. Ilan sandali siyang walang nasabi at pagkatapos ay malakas sa tawa ang sunod niyang pinakawalan. Gerald grabe ka. Hindi ka lang bolero, hindi ka lang magaling na artista, comedian ka pa. Diyos ko naman Gerald akala ko naman seryoso na at muntik na ako maniwala ha. Hindi ka naniniwala? Na ano? Na ikaw ang may-ari ng resort na ito? Sino naman ang maniniwala doon? Kumunata noon ni Gerald, sumandal at humalokip-kip. Hindi ba ka panipaniwala? Gerald. Sumandal din si Alexis at ginaya ang pag-cross arms ito. Sabihin mo nga sa akin, sino ba namang resort owner ang nasa matinong pag-iisip na magpapaka-boyfriend for hire? Ano yun? Bored ka kaya biglang nag-decide na maging fake boyfriend ng mga babaeng desperado? Kung sabihin ko sa'yo na wala naman talaga sa plano ko maging boyfriend for hire, pero nung nakita kita kahapon sa lobby. Gerald, stop. Kung ayaw mo sabihin kung ano ka talaga o sino ka talaga, okay lang naman. Hindi mo naman kailangang magsinungaling ng ganyan. Tinanong mo kung sino ako, sinagot ko lang naman. Pero hindi ganyan ang sagot.
Natatawa pa rin niyang sabi na nagpangiti na rin kay Gerald. Ano ba sagot ang gusto mo? Yun totoo. Sige, bibigyan pa kita ng isa pang chance, Gerald. Explain. Explain what? This! Paano mo nagawa to? Tanong niya sabay turo sa mesa, sa fairy lights, sa gitarista. Okay, ganito na lang. Let's just say na may mga kaibigan ako dito sa resort. Connections. Connections? Parang ganon. Tumaas ang kilay ni Alexis. Yun totoo, Gerald. Involved ka ba sa flood control project? Muntik nang maibuga ni Gerald ang ininom na wine. Ano? O baka konektado ka sa mga Nefo babies? At pagkatapos noon, ay sabay silang natawa na malakas. Kasi naman ang lakas mong maka-mafia vibes eh. Hindi. Sa wakas ay sagot niya. Hindi ako involved sa flood control na yan at lalong wala akong connection sa Nepo Babies, okay? At lalong hindi ako mafia. Sure ka? Biro niya. Tumango ito. Alam mo, ang weird mo. Ayaw mong maniwala na ako may-ari nitong resort tapos i-assume mo na mafia ako. Kasi naman. Pero seriously, Alexis, magugustuhan mo ba ako kung sakaling ganun nga ako? Na ano? May ginagawang iligal? Na, I own this resort. Seryoso si Gerald ang sabihin niyo, kaya mas lalo lang naguluhan si Alexis. Nag-init tuloy ang pisngi niya. Ikaw talaga ha, huwag mo nga akong dinadaan sa ganyan. So, that means, yes. Nangingiti nito'ng tugon. Ay, tigilan mo nga ako, huwag mo sabihin yan. Bakit naman? Baka maniwala akong seryoso ka dyan sa sinasabi mong gusto mo ko. Seryoso naman ako. Lumapit ito sa kanya, tinitigan ang kanyang mga mata. Seryoso akong gusto kita at gusto pa kita makasama. Ako ba, gusto mong makasama ngayon? Lumunok siya pero hindi nakapagsalita kaya tumango na lang siya. Grabe, kasama ba to doon sa boyfriend for hire package? Hindi. You mean ikaw lahat to? Ang nakaisip, nag-prepare, ako lahat. Pero bakit? Kasasabi ko lang, di ba? I like you, Alexis. Ramdam niya ang pag-iinit hindi lang ng pisngi, kundi pati ang buo niyang mukha. Gusto niya itong paniwalaan pero pinigilan niya ang sarili kaya pinili na lang niyang magbiro. Alam mo ikaw, grabe kang magpa-cute ha. Magpa-cute? Ano ako bata? Natatawa nitong tanong. Kasi naman, titig na titig si Gerald sa kanya kaya hindi niya naituloy ang sasabihin. Sabi mo nga, back to reality na tayo bukas. Kaya gusto ko lang na maging memorable ang last few hours natin. Bukas, aalis na kayo. Baka hindi na tayo magkita ulit. Hindi alam ni Alexis kung bakit pero parang biglang sumikip ang kanyang dibdib. Hindi na ba tayo pwedeng magkita pa? Mula sa kamay niya ay napaangat ito ng tingin. Ang ibig mong sabihin, gusto mo bang magkita pa tayo pagkatapos ito? Ha? Mabuti na lamang at dumating na ang waiter para dalhin ang kanilang pagkain. Magandang hapon po, sir. Gusto niyo na po bang iserve ang appetizer? Yes, salamat. Marahang inalapag ng waiter ang mga plato sa ibabaw ng mesa. Tinitigan lang niya yon. Gerald. Oh, bakit? May problema pa sa pagkain? Specialty nila yan dito. Garlic butter shrimp skewers. Teka, allergy ka ba sa shrimp? Pwede tayo mag-order ng iba kung... Hindi. Okay lang ang shrimp. Kaya lang kasi, bakit parang pang 5-star hotel ang pagkain natin? Dahil ganyan ang pagkain na bagay sa'yo. Inirapan niya ito at saka ngumiti. Hayan ka na naman. Oh, bakit? Dahil habang tumatagal, nahuhulog na si Alexis sa binata. Pero hindi niya yon isinatinig. Kaya, dahil nakakainis. Tinawanan niyo ni Gerald. Nakakainis o nakakakilig? Gerald! Biro lang. Gusto ko lang na lagi ka nakangiti. Sa simula ay pilit na pinapakalma ni Alexis ang sarili. Pero paano niya yun gagawin kung lagi siya nitong tinitignan ng malagkit? So, ano nang susunod pagkatapos ito? Susunod? Oo, pagkatapos itong dinner, pagkatapos itong fake relationship natin. Hindi na ituloy ni Gerald ang pag-inom. Sa halip, dahan-dahan itong inilapag ang baso sa mesa. Alexis, pwede bang huwag muna natin gamitin yung term na yan ngayon? Anong term? Fake relationship. Okay. Thank you.
Ilang saglit silang natahimik at napansin ni Alexis na biglang naging seryoso ang mukha ni Gerald. Okay ka lang? Yeah, bakit? Para kasing biglang naging seryoso ang mukha mo. Hindi agad ito nakasagot. Sa halip ay tinanaw nito ang malawak na karagatan sa kanilang harap. Hindi ko lang kasi inaasahan na magugustuhan agad kita. Natigilan si Alexis. Ha? Ang ibig ko sabihin, hindi ko expected na ganito kadali. Lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ganito kadali? Tumango si Gerald. Na umarte, ngumiti, na ipagtanggol ka sa mga kamag-anak mo, lalo na sa mga tita mo. Maging sweet at clingy kung kinakailangan. So, acting lang talaga? Umiling siya pagkatapos. Of course, acting lang. Sa simula, oo, acting lang. Pero masaya kang kasama eh. At saka hindi katulad ang sinasabi ng mga tita mo na may kulang sa'yo kaya wala ka pang boyfriend. Kaya wala kang dapat ika-insecure, Alexis. You are a beautiful, successful woman. At kahit sinong lalaki, madaling may in love sa'yo as long as makilala ka nilang mabuti. At sa tingin ko, sobrang swerte na lalaking pipiliin mo kapag nagkataon. Okay, sabi niya sabay tawa. Sige, magpapasalamat na lang ako kasi alam ko namang scripted yan, di ba? Scripted? Kumunot ang noon nito. Hanggang ngayon, sa tingin mo, scripted pa rin ang lahat? Ano pa nga ba? Hindi ba pwedeng seryoso talaga ako? Ginagap ni Gerald ang isa niyang kamay sa ibabaw ng mesa. Katahimikan. Kahit yata mga huni ng ibon ay biglang nawala. Walang ibang maisip si Alexis kundi ang posibilidad na hindi nga parte ng pagiging fake boyfriend ang mga ginagawa ni Gerald at ang nararamdaman nito para sa kanya. Paano nga kung ganoon? Nang mga sumunod na oras ay medyo nawala ng tensyon na nararamdaman ni Alexis. Laking pasalamat na rin niya kay Gerald dahil sa mga kwento nito at biro ay mas naging komportable na siya. Pero hindi pa rin maikakaila. May kakaiba sa pagitan nila ng binata. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Umiling lang si Gerald. Natutuwa lang akong ganyan ka. Paanong ganyan? Yung relax lang, tumatawa, hindi kailangan naging depensa ng sarili. Gerald, please, huwag kang ganyan. Tumungo si Alexis at umiwas ng tingin. Huwag mo kong sanayin sa ganito. Bakit? Natatakot ako, Gerald. Baka. Tahimik lang si Gerald at sa ilang saglit ay bigla ito natahimik. Lumapit ito ng bahagya at tinignan siya mabuti. Alexis, seryoso ako. Sana maniwala ka. Nang matapos ang kanilang dinner, ay agad na tumayo si Gerald at inilahad ang kamay at inanyayahan siya maglakad-lakad. Tara, masarap maglakad sa tabing dagat habang sunset. Tinitigan niya ang kamay nito. Isang simpleng gesture pero pakiramdam niya ay parang isa yung imbitasyon sa isang mas komplikadong sitwasyon. Pero gayon pa man, tinanggap niya yon at hinayaan niya ang binata na hawakan ng kanyang kamay. Naglakad siya sa tabi ni Gerald. Kapwa sila nakapaa. Bitbit niya ang sandal sa isang kamay habang hawak ng binata ang isa pa. Bukas, tapos na ang reunion. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang lahat. Pero habang naglalakad si Alexis sa buhangin, ay hindi niya maiwasang mapansin si Gerald. Hindi ito nakatingin sa dagat o sa kalangitan, kundi sa kanya. So, this is it. Last night. Narinig niyang sabi nito. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing nagseseryoso si Gerald, ay parang bumabagal ang oras. Parang bumibigat din ang hangin na nakakapagpabigat ng kanyang dibdib. So, ano na? Ano nang gagawin natin? Tanong ni Gerald. Tungkol saan? Huminto ang binata sa paglalakad. Tungkol dito. Tungkol sa atin. Ibang Gerald ang nakikita niyang kaharap niya ng mga oras na yon. Hindi ito yung Gerald na nakikipagbiruan sa mga tita niya at pinsan. Hindi ito yung Gerald na sobrang confident. Gerald, wala naman dapat na tayo. Pero meron. Mabilis itong tugon. Ha? Meron? Bakit mo nasabi? Well, the fact na nandito ka sa harap ko, hawak ko ang kamay mo at tinatanong kita kung ano gagawin natin. Ano nga ba ang gagawin natin? Hindi ko rin alam, sa totoo lang. Hinimas itong kamay niya at inilapat yon sa dibdib nito. Basta ang alam ko lang, gusto kita. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Pero bakit? Bakit hindi?
You are strong, honest, minsan defensive, masungit, pero totoo. Pilit lang yung tinawanan ni Alexis pero sa loob niya, malapit na siya maiyak. Masungit ah. Teka, compliment ba yun? Oo naman, kasi ibig lang sabihin nun, totoo ka. Hindi ka natatakot na ipakita kung anong nararamdaman mo. Napahugot ng hininga si Alexis nang marahan itong haplusin ng kanyang pisngi. At nang halos isang dangkal na lang ang pagitan nila, napagtanto niya na naging matapang siya sa buong buhay niya. Sa trabaho, sa mga kamag-anak, sa pressure. Pero pagdating kay Gerald, para siyang teenager. Naguguluhan, ninenervyos, natatakot, kinikilig. Alexis, natatakot ka pa rin ba? Oo, Pero di ba sabi ko sa'yo, natatakot ako matapos to, Gerald. di wag nating tapusin. Ha? Wag nating tapusin. Ulit ito sabay hawak sa magkabila niyang kamay. Bakit hindi natin subukan? Subukan? Ang alin? Ito, kung ano man to. Biglang kumabog ang dibdib ni Alexis at napaatras siya. Gerald, bukas, babalik na ako ng Maynila. Babalik ako sa trabaho ko. Sa pressure, sa stress, sa normal, boring kong buhay. At ikaw, babalik ka na rin sa kung ano ka man. So, Hindi na natin pwedeng ituloy to. bakit hindi? Gerald, 2 araw pa lang tayo magkakilala. Hindi pwedeng Di kilalanin natin ang isa't isa simula ngayon. marahan siyang umiling. Parang ang dali lang ng lahat para sa'yo. Madali naman talaga, Alexis. Gusto kita, gusto mo ako, gusto kitang mas kilalanin, gusto kitang ligawan. Doon siya natigilan. Binuksan na niyang bibig para muling magsalita pero sinara niya yung muli. Dahil walang anuman salita siyang masabi. Mula sa kanyang mga mata ay bumaba ang tingin ni Gerald sa kanyang mga labi. Gerald, bulong niya. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Bakit? Kasi nakakalimutan ko yung sasabihin ko. Lumaki ang ngiti ng binata. Good. Dahil ibig sabihin, kinikilig ka. Hoy! Natawa si Gerald sa reaksyon niya. Pero ilang sandali lang ay muling semeryoso ang mukha nito. Nang humakbang pa ito palapit ay napaurong siya. Ay! Okay ka lang? Nag-aalala nitong tanong nang tumama ang kanyang paa sa maliit na bato at muntik nang matumba. Mabuti na lamang at maagap si Gerald at nahawakan agad dito ang kanyang baywang. Napahawak naman siya sa braso nito, dahilan para magkadaiti ang kanilang katawan. Hanggang sa halos 1 pulgada na lamang ang pagitan nila. Gerald. Sa halip na sumagot ay tinitigan lang siya nito at nang tuluyang maglapat ang kanilang mga labi, ay doon naramdaman ni Alexis ang bagay na hindi pa niya nararanasan sa buong buhay niya. Ipinikit niya mga mata at napakapit na mahigpit sa collar ng suot na polo ng binata. Saglit siya nagpanik dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung yayakap pa siya rito, kung dapat ba niyang igalaw ang kanyang bibig. Okay ka lang? Mahinang sabi ni Gerald na maghiwalay ang kanilang mga labi. Umiling si Alexis, ni hindi magawang buksan ng mga mata. Hindi tuloy nito napansin ang pagngiti ng binata bago siya nito muling halikan. At nang pagkakataong yon, mas marahan, mas magaan, pero mas matagal. Ramdam ni Alexis ang malalim nitong paghinga, maging ang mainit itong mga braso na mas humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Lalo na magsimula siyang tugunan ng halik nito sa paraang alam niya. Siya na rin ang unang kumalas dahil pakiramdam niya ay mauubusan siya ng hininga. Pulang-pulang kanyang mga pisngi, lalo ng kanyang mga labi. Sorry. Bakit ka nagsasorry? Kunot noong tanong ni Alexis na para bang na-offend sa paghingi nito ng paumanhin. Baka kasi gawin ko uli. Nanlaki ang kanyang mga mata pero ngumiti rin siya at pagkatapos ay yumuko. Di gawin mo. Sigurado ka? Pagbalik nila sa hotel ay parang ibang-iba na ang lugar sa paningin ni Alexis. Parang mas lumiwanag ang mga ilaw, mas naging makulay ang paligid. Mas rinig niya ang huni ng mga kuliglig, maging ang usapan sa paligid. Good evening po, sir. Agad yun tinanguan ni Gerald na tila nagmamadali. Hinila siya nito papasok sa loob samantalang naiwang naguguluhan ang staff doon sa entrada ng hotel. Pero bago pa sila makarating sa elevator hallway, ay may nakasalubong uli silang isa pang staff. Good evening, sir. Kanina pa po kayo. Good evening.
Seryosong bati ni Gerald matapos itong tanguan. Napansin yun ni Alexis at muling nilingon ang matandang lalaki. Sir? At bago pa siya makapagtanong ay bumukas na ang elevator. Agad itong pinindot ang numero ng palapag at tahimik na tumayo sa kanyang tabi. So, tiningala niya si Gerald at nakitang diretso lang ang tingin nito sa numero sa itaas ng pinto. So, ulit nito. Okay ka lang? Okay ako. I mean, pagkatapos ng... Ramdam niya ang biglang pag-init ng pisngi. Gerald, pwedeng tsaka na lang natin ulit pag-usapan. Parang hindi pa ako nakaka-recover eh. Sure. Natawa ng bahagya si Gerald at hinaplos ang kanyang pisngi. Sorry. Pilit pinapakalma ni Alexis ang sarili, pero paano niya yon gagawin kung parang nararamdaman pa rin niya ang mga halik nito sa kanyang labi? Nang huminto ang elevator ay magkahawak silang lumabas mula doon hanggang sa marating nila ang harap ng kanyang kwarto. So, good night. Good night. Halos pabulong niyang tugon, sabay hawak sa doorknob. Pero hindi niya yon binuksan dahil pakiramdam niya ay sa oras na mabuksan niya yon ay tapos na ang lahat. Alexis, pinagsisisihan mo ba? Ang alin? Yung kanina, yung kiss. Hindi. Marahan siyang umiling. Thank you. Saan naman? For letting me be your first kiss. Gerald, magkikita pa ba tayo? Oo. Mabilis at diretso nitong sagot. Ngumiti siya. Promise? Promise. Tinamnan nito ng isang marahang halik ang kanyang noo. Good night. Nakangiti nitong sabi sabay bukas ang kanyang pinto. Yeah, good night. Pumasok na si Alexis sa loob pero bago pa niya yun maisara ay muling hinuli ni Gerald ang kanyang kamay. Napatingin siya rito. Teka Alexis. Inilapit ito ang mukha sa kanya at muli siyang hinalikan sa labi. Mabilis pero malalim. There, good night. Humakbang na ito paatras at hinayaan siyang isara ang pinto. Sumandal si Alexis sa likod ng pinto at ipinikit ang mga mata. Sa buong 1 minuto ay nanatili lang siya doon, hindi gumagalaw. Dahil parang kapag gumalaw siya, ay baka magising siya mula sa napakagandang panaginip na yon. Baka mawala lahat na nangyari. Yung mga salitang hindi dapat sinabi, yung mga titig ni Gerald, yung halik, yung pakiramdam na may pumili sa kanya sa wakas. Itinaas niya ang kamay at inilapat ang mga daliri sa kanyang labi. Ramdam pa rin niya ang mainit na Tumunog ang kanyang cellphone pero hindi niya yun pinansin. Hindi pa niya kaya makipag-usap sa kahit na kanino. Hindi pa niya alam kung paano haharap sa ibang tao pagkatapos sa mga nangyari. Hinubad niya ang sandals at lumakad papunta sa banyo pero natigilan siya nang may marinig siya nag-uusap sa hallway. Sa simula, akala niya imahinasyon lang niya dahil sa nararamdaman pa ring kilig. Pero muli niya yung narinig. Mas malakas, mas malinaw. Boses ng isang lalaki. Sir Gerald. Sir? Kumunat noon niya. Dahan-dahan siya lumapit sa pinto at kinakabahang inilapat ang tainga doon. Sir, pasensya na po kung ngayon ko kayo inabala pero may concern lang po kasi tungkol sa closing ceremony po ng seminar sa Regalado Hall bukas. Isa pang boses ang sumagot at hindi siya maaaring magkamali na kay Gerald yun. Hindi ba sabi ko, hindi ako mag-entertain ng business matters ngayon? Business? Pero sir, yung board po kasi, I said no. Mr. Cabrera, sir, bilang may-ari po ng resort, kailangan po namin i-confirm kung may special instructions kayo. Mr. Cabrera, may-ari? Sa simula ay ayaw niya yung paniwalaan, pero malinaw ang kanya narinig. May-ari ng resort, napakuyom siya. Hindi po kasi namin naasahan na darating kayo ngayong weekend, sir. Kung nalaman lang po sana namin, ayoko may makaalam kaya hindi ako nagsabi. That includes guests, staff, lahat. Understood, sir. Pero may nakakita po kasi sa inyo kahapon, kasamang isa mga guest. At kanina sa lagoon, may problema ba ron? Wala po, sir. Wala po. Baka lang po may additional or special instructions kayo tungkol sa guest po nating si Miss Alexis Policarpio at sa pamilya niya to make their stay more memorable. Nanikip ang dibdib ni Alexis na marinig ang kanyang pangalan. Wala naman. Narinig niyang tugon ni Gerald. Just make sure na asikasuhin niyo silang mabuti. It's their last day tomorrow.
Give them discounts, freebies, give them the best, whatever. Noted, sir. Alanganing sagot ng staff. Sir, alam po ba ni Miss Alexis na ako ang may-ari na resort? No. Napalunok si Alexis. Umubo na mahina ang staff bago muling nagsalita. Sige po sir, itutuloy na lang po namin ang plano ayon sa nauna niyong instructions. Good. Okay sir, have a good night. Dahan-dahang napaupo si Alexis sa gilid ng kama at sinapo ang ulo ng mga kamay at tumitig sa sahig. May-ari ng resort, bilyonaryo. Biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Bigla bumalik ang lahat sa kanya. Ang mababait na mga staff, ang romantic dinner sa lagoon, ang gitarista, ang pang 5-star hotel na pagkain, ang paraan ng kilos at pagsasalita ni Gerald na parang ito ang may-ari. Dahil siya nga ang may-ari ng buong resort. So, hindi pala siya nagbibiro kanina nang sabihin niyang, siya nga ang... Pero, napahawak siya sa kanyang dibdib. Galit siya hindi dahil sa mayaman si Gerald, hindi dahil sa makapangyarihan nito, kundi dahil sa pagsisinungaling nito at pagtatago ng katotohanan. Sa bawat ngiti, sa bawat matamis sa salita, sa bawat sandaling kasama niya ito na akala niya'y totoo. Ano nga ba ang totoo at ano ang hindi? Nang marinig ni Alexis na palayo ng mga yabag ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang hindi niya inaasahan ay naroon pa rin si Gerald nakatayo. Akma na sana itong aalis, pero na makita siya ay nanlaki ang mga mata ng binata. Alexis. Muli sana niyang isasara ang pinto nang mabilis itong lumapit sa kanya at hinawakan ng kanyang braso. Alam na niya ang sikreto nito. Please, Alexis, kausapin mo ko. Sino ka ba talaga? Hindi ka talaga boyfriend for hire? Matigas niyang tanong kahit pag gusto na niyang umiyak. Hindi. Pumikit si Alexis at pagdilat niyang muli ay naroon pa rin sa kanyang harap si Gerald. Ang pareho lalaking humalik sa kanya. Pero ngayon, iba ng tingin niya sa lahat. So itong buong weekend, talagang hindi pala totoo ang lahat. Alexis, ano doon ang totoo ha? Humakbang ito palapit at tinitigan siya sa mga mata. lahat. Maliban sa pangalan ko sa papel. Mapaklaan naging tawa niya. Oh wow, ang galing mo pala talagang umarte. Hindi Alexis, makinig ka sa akin please. Ayoko na. At doon nagsimulan tumulo ang kanyang luha. May ideya ka ba kung gaano to nakakahiya para sa akin? Hindi ko sinasadya na hinayaan mong maniwala ako. Na sa wakas may pumili sa akin. Totoong pinili kita. Huwag mo sabihin niya na para bang ikaw ang pinaka-romantic na lalaki sa mundo. Na para bang wala kang kasalanan. Ang dami mong pagkakataon para sabihin sa akin ang totoo, Gerald. Na hindi ikaw ang boyfriend for hire na kailangan ko at ikaw may-ari nitong resort na to. Sinubukan kong sabihin sa'yo, di ba? Pero hindi ka naman naniwala. Kaya hindi mo na lang sinabi. Hindi ka man lang nag-effort na sabihin ulit. I'm sorry, Alexis. Hindi ko naman tinatanggi na nagkamali ako. Kaya nakahanda akong gawin ang lahat para lang mapatawad mo. Good night, Gerald. Mr. Resort Owner. At sinara na niya ang pinto at nilakyon. Padubog na nahiga si Alexis sa kama. Hawak ang cellphone habang nanginginig pa rin sa natuklasan. Mabilis niyang tinawagan si Joanna para ireklamo ang kamalasan. Joanna! Malakas niyang bati na marinig ang boses ng kaibigan sa kabilang linya. Magpaliwanag ka ngayon na! Alexis? Teka, ano ba nangyari? Yung boyfriend for hire. Yun! Natawa pa ito. So, kumusta na nga pala? Effective naman ba? Joanna! Halos pasigaw niyan sabi sabay upo sa kama. Yun nga ang problema. Bakit? Ano nga ba nangyari? Yung na-hire mong boyfriend for hire, hindi dumating, Joanna. Hala, bakit ganun? Ibig sabihin, wala kang kasama dyan? Ayun na nga, Joanna. Meron, pero hindi siya yung na-hire mo. Ha? Pero paano? Ibig sabihin, hindi siya nakarating? Pero bakit? Paano nangyari yun? Ako pa talagang tinanong mo ha? Hindi ba dapat ako ang tinatanong ng ganyan? Talagang tinanong mo ha? Joanna, nasa na yung totoong boyfriend for hire? Teka, kalma lang, bes. Kalma? Sinasabihan mo kung kumalma? Paano ako kakalma kung maling boyfriend for hire ang nakasama ko buong weekend? Na napaniwala akong totoong gusto niya ako. Wait lang.
Anong ibig mo sabihin na maling boyfriend for hire ang? Oo, Joanna. Hindi siya yung na-hire mo. Pero paano hindi siya nakarating? Pero bakit? Paano nangyari yun? Ako pa talagang tinanong mo ha? Hindi ba dapat ako nagtatanong sa'yo ng ganyan? Joanna, nasa na yung totoong boyfriend for hire? Hindi ko alam. Kung wala siya dyan, sino ang... Si Gerald. Gerald? Sino yung Gerald? Ang pangalan nung hinire ko ay... Kaya nga! Tumayo siya at nagparuot pa rito sa loob ng kwarto. Isan galing yung Gerald na yan? Tumawa siya. Hindi ko nga alam. Hindi ba ang sabi mo, mag-abang ako na naka-blue na polo, matangkad at gwapo? Bigla siya lumitaw sa lobby. Naka-blue na polo. Matangkad, gwapo. Syempre, nung nakita ko siya, akala ko siya na yung pinadala mo. Siya naman, pinanindigan. Pinanindigan? Oo. Na parang bigla na lang siya nag-decide na, okay, sisirain kong araw nitong babae na to ngayon. Ilan segundo ring natahimik si Joanna at pagkatapos ay narinig niya ito natawa. Sorry, Besha, pero ang kulit kasi nakakatawa. Hoy, huwag mo kong tawanan. Kasi naman, Alexis, paano ka naman napaniwala agad ng isang random guy? Napahinto si Alexis sa paglalakad at napatitig sa dingding. Oo nga naman. Bakit nga ba? Kasi mukha siyang legit. Depensa niya sa sarili. At saka confident kasi siya at gwapo. Joanna, ano nga, sobrang gwapo ano. Ay, oo na, okay. Muli, narinig niyang natawa si Joanna. Gwapo naman pala eh. Hindi man siya totoong boyfriend for hire, at least gwapo. So, anong problema mo? Ang problema, Joanna, hindi siya yung hinire mo. Ang ibig sabihin, niloko niya ako. At alam mo kung ano mas malala? Ano? Huminga muna siya ng malalim. Hinalikan niya ako. Bulong niya. Oh my gosh! Malakas sa tugon ni Joanna na sa sobrang lakas ay kinailangang ilayo ni Alexis ang cellphone sa kanyang tainga. At ano? Hinalikan mo siya pabalik. Joanna? Ano, masarap ba? Hoy! OMG, ibig sabihin, siya ang first kiss mo? Alam mo, hindi ka na nakakatulong eh. Muli siya naupo sa kama at tinitigan ng sarili sa kaharap na salamin. Joanna, it was supposed to be fake lang, di ba? Weekend lang. Pero, hala besh, don't tell me na fall ka na agad. Joanna, hindi yun ang point, okay? Anong point? Ang point, nagsinungaling siya sa akin. Pinaniwala niya ako na siyang boyfriend for hire na kinuha mo para magpanggap ka na boyfriend ko. Para tulungan ako sa problema ko. Ang nangyari, dumagdag pa siya sa mga problema. Okay. Simulan natin ulit. Itong si Gerald. Oo, itong si Gerald, nagkunwari na siya ang boyfriend for hire mo the entire weekend, correct? Correct. At ano, ginampanan naman niya ang pagiging boyfriend mo, correct? Correct. As in, umarte siyang boyfriend mo the whole time? Oo nga, as in, ang galing umarte. Kaya ka napaniwala ako. Bakit daw niya ginawa yun? Hindi ko alam. Nung nalaman kong totoo na siya palang may-ari ng resort. Oy, teka. Tama ba dinig ko? May-ari siya ng resort? Tumango siya kahit hindi nakikita ang kausap. Nitong mismong resort, besh. OMG! Isang mayamang resort owner ang naging boyfriend for hire the weekend mo? Na hinalikan mo? Na in love sa'yo? Uy, anong in love ka riyan? O sige, kung hindi in love attracted sa'yo. Same thing, Alexis. The guy's clearly into you kaya niya nagawang magkunwari ng ganun. Ay, kahit ano rason niya. Gago siya. Pero at least, gago na gwapo at mayaman. May-ari na resort girl at may gusto sa'yo. Oh, saan ka pa? Tigilan mo nga ako ha. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko, nangaasar ka pa. Ano ba kasi pinoproblema mo, girl? Tapos naman ang reunion, uuwi na kayo bukas, diba? Niloko ako, Joanna. Pinagmukha akong tanga. Pinaniwala niya ako na totoo mga pinakita niyang, teka besh, don't tell me, naniwala ka nga. Hindi mo naiintindihan, Joanna. Oo, naiintindihan ko na, besh. Sinabi niya na gusto ka niya, hinalikan ka niya at nagpahalik ka. Tapos, naniwala ka na, totoong gusto ka niya? Joanna, wala ka kasi dito, hindi mo siya nakasama. Bakit? Nice ba? Sweet? Nice? He's too nice. Too perfect. Too good at pretending.
Oh, baka nga, hindi siya nagpipretend. Hoy, huwag ka nga ganyan. Okay, sorry na, Besh. Naguguluhan na lang din kasi ako sa'yo eh. Alam mo yung pakiramdam na buong buhay mo, ikaw yung malakas, ikaw yung okay, ikaw yung walang kailangan, strong independent woman tayo, di ba? Tapos biglang may isang tao na ipaparamdam sa'yo na hindi mo pala kailangan maging laging matatag. Tapos sa huli, malalaman mo na pagkukunwari lang pala ang lahat. Alexis, ay, ang tanga ko. Hindi ka tanga. Siya ang nanloko. Siya nagsinungaling. Exactly. Okay, so anong plano mo? Plano? Oo, like, iko-confront mo ba siya? Ipapakulong mo ba? Ano ang ipapakulong? Ayoko namang umabot sa ganun, no? So ano nga? Bukas, kapag nagpakita pa siya, hindi ko na lang siya papansinin. Tapos, bahala na siya sa buhay niya. Besh, Joe, please. Alamin mo kung ano nangyari sa totoong boyfriend for hire, okay? Ay, sure. Ime-message ko ang agency niya pagkatapos natin mag-usap. At Joe, sa susunod, huwag ka na makikialam sa love life ko, okay? Okay, Besh. Sorry na. Love you. At wala pang isang oras ay tumatawag na si Joanna dala ang balita tungkol sa totoong boyfriend for hire. Nagkasakit pala siya, Alexis, na ospital emergency. Sinubukan daw niyang tumawag pero hindi niya ako makontak dahil walang signal sa ospital. Sobrang nahihiya nga siya pero sabi ko wala namang may kasalanan. Hindi naman sinadyang hindi makarating, hindi ba? Napailing siya. Sobra namang kamalasan ko talaga no? Anong kamalasan niya sinasabi mo? Look at the brighter side, girl. Kung nakarating si Paulo na pangalan nga pala ng dapat mong boyfriend for the weekend, edi hindi mo makikilala si Gerald, the resort owner, di ba? Aminin, destiny works in weird ways, Alexis. Hindi mo dapat siya makikilala, pero ang tadhana ng gumawa ng paraan para magkita kayo. Pagdating ni Alexis sa conference room ng Lunes na yun, ay agad siyang tumayo sa harap niyon. Naraw na ang team niya, hindi na mga laptop at notes para sa kanyang instructions. Okay team, simula niya. Tungkol sa bagong project natin na corporate gala next month, ang team ay Under the Stars. I want everything smooth, elegant. Ayoko na may sablay, understand? Yes, Ma'am Alexis. Tugon ni Joanna na sinundan ng iba pa. Una, venue scouting. Ayoko sa usual hotel, okay? I want something new. Na wow, something memorable. Ibinaba niyang bag sa ibabaw ng mesa at tinignan ng lahat. So, ang flow ng program natin is, nasa gitna ng pagsasalita si Alexis, hawak ang marker na nakaturo sa projected timeline sa screen. Opening spiel, then dinner, then the keynote. Pagkatapos noon, pwede na natin gawin ang surprise segment. Basta ang importante, seamless. Walang awkward silence, walang mic feedback, walang... At lahat sila ay napalingon sa pinto na may kumatok doon. Maliban kay Alexis na iritable na ng umagang yon, kaya ayaw na niyan dagdagan pa. Sino ba naman namang iistorbo sa gitna ng importanteng meeting? Ma'am Alexis, excuse me, nasa gitna tayo ng meeting at... Lumingon si Alexis at natigilan siya na makita kung sino nakatayo sa pintuan. Nakasuot ito ng formal na itim na long sleeves, si Gerald. Ang kanyang boyfriend for the weekend. Ang kanyang first kiss. Ang kanyang pinakamalaking problema. Napahabak tuloy siya sa kanyang dibdib. Good morning. Malalim nitong bati. Anong ginagawa mo rito? Maingat na lumapit sa kanya si Joanna at bumulong. Besh, siya yung bagong kliyente natin. Bagong kliyente? Tumango si Gerald at tuluyang pumasok sa conference room na para bang ito ang boss. Yeah, sorry for the interruption. Nilingon nito ang screen at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Gerald, I mean sir, this is a professional meeting at... Good. Professional din naman ako. Gustong-gusto nang mag-walk out ni Alexis pero naalala niyang nasa harap nilang kanyang team na halatang naguguluhan sa nangyayari. Ano ang ginagawa mo rito? Medyo mahina niyang ulit. Dahil sa'yo, I need you. Nanlaki ang mga mata niya, maging ang mga tauhan niyang naroon. Excuse me? Pwede ka ba makausap kahit sandali? Hindi. Mabilis niyan sagot. Hindi ka pwedeng basta-basta bumabalik na parang wala nangyari, lalo na dito sa opisina ko.
Tumango lang si Gerald pero mas lumapit ito sa kanya hanggang sa maamoy na niya ang mamahalin nitong pabango. Hanggang sa muli niyang maramdaman ang bagay na hindi dapat. At nang muli itong magsalita, mas malakas yun. Sapat para marinig ng lahat ang nasa loob ng kwarto. Naging boyfriend for hire mo ko for 1 weekend. Simula nito na nakatitig sa kanya. Pero ngayon, I'm applying for forever. Tinignan niya ito pero hindi niya yon kinaya kaya yumuko siya at nagkunwaring abala sa laptop niya. Umiling-iling siya at natawa. Wow ha, ang kapal. Sabihin mo na lahat ang gusto mong sabihin. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Kung kailangan marinig na lahat ang sasabihin ko sa'yo, fine. Muli niya itong tinignan at nang mapansin niyang hindi ito nagbibiro, ay bumaling siya sa staff niya. Okay, itutuloy na lang natin tong meeting na to mamaya. Joanna, ikaw na munang bahala sa team. Everyone, out. Yes, ma'am. Good luck po, ma'am. Mabilis na nagsitayuan at halos mag-unahan ang mga ito sa pinto. Nang marinig niyang sumarado ng pinto, ay muli niyang hinarap si Gerald na noon ay nakapamulsa habang naghihintay. Okay, explain. Huminga ito ng malalim. Hindi ako nandito para mag-explain. So, bakit ka nandito? Nandito ako kasi I miss you. Yung kabog ng puso ni Alexis, parang ramdam niya hanggang eardrums niya. Pero hindi siya basta-basta magpapadala sa matatamis itong mga salita. You miss me? Miss mo na yung babae na niloko mo? Miss ko na yung pagiging matapang mo lalo na sa harap ng mga kamag-anak mo. Miss ko yung mga reklamo mo sa buhay kasi ang cute mo kapag nakasimangot ka. At miss ko na yung paraan ng pagtitig mo sa akin bago mo nalaman ng totoo. Gerald, please, huwag mo. Noong nakita kita sa lobby that morning, alam ko na. Hindi ko ma-explain pero naramdaman ko na ikaw na yung babaeng hinahanap ko eh. There's something in you that made me feel complete. Mapakla ang naging tawa niya. Wow, ang galing mo magsalita. May script ka ba? Kasi parang too perfect. Walang script, ikaw lang. Kinuha na niya ang laptop at shoulder bag. Lumabas na siya ng conference room, kasunod si Gerald. Alexis. Pero nagtuloy-tuloy lang siya hanggang sa hallway. Hindi pansin ang mga tingin ng mga tao sa paligid, maging ang mga bulungan ng mga ito. Please, makinig ka naman sa akin. Huminto si Alexis sa paglalakad nang nasa harap na sila ng elevator. Nakinig naman ako, Gerald. Buong weekend, nakinig ako sa mga kasinungalingan mo. Nang bumukas ang elevator ay pumasok na siya sa loob, kasunod pa rin ang binata. Anong ginagawa mo? Inis niyang tanong. Sinusundan ka. Nababaliw ka na. Alam ko sinira akong lahat pero gusto kong malaman mo na hindi ko yung ginawa para ipahiya ka. So bakit mo nga ginawa? Bumuntong hininga si Gerald. Aaminin ko, na-curious ako. Sa simula akala ko nakatawa lang, isang weekend walang consequences. Exactly. Pero nung nakilala na kita, parang gusto ko nalang ituloy, Alexis. Hindi ko plinano na mahulog sa'yo. At yun ang worst part. Dahil nung mga oras na yun, na-realize ko na nagkatotoo na pala. Na natrap na pala ako sa kalokohang ako din ang may gawa. Tinignan lang niya si Gerald. Natrap? Bilyonaryo ka, Gerald. Kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo, kahit kailan. At kayang-kaya mong makawala sa sitwasyon kung gugustuhin mo. Yun nga eh. Kaya kong kumawala sa kahit anong deal, sa kahit anong negosyo, sa mga tao na gusto lang ako dahil sa pera ko. Pero pagdating sa'yo, hindi ko kaya, Alexis. Nanlaki ang mga mata niya at alam niyang kaunti na lang ay lalambot na ang kanyang puso. Gerald, pwede ba? Hindi na ako naniniwala sa mga bola mo. Hindi kita binobola. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin ang weekend na yon? Buong buhay ko, nasanay ako na ako lang, na hindi ko kailangan ng kahit na sino lalaki para lang maramdaman na may halaga rin pala ako. Tapos bigla kang dumating. And you made me feel special. At pagkatapos malalaman ko na fake lang pala ang lahat. Hindi fake ang naramdaman ko para sa'yo. Matagal na natahimik si Alexis. Pilit inuunawa ang sinabi ni Gerald. Ilan sandali pa ay may iniabot ito sa kanyang isang nakatuping papel. Ano to? Kontrata. Ha? Boyfriend for hire contract. This time, wala nang kasinungalingan. Walang pagkukunwari. Teka, hindi ko maintindihan. Nakasulat dyan ang terms if ever na pumayag ka na maging boyfriend mo ko.
Muli nitong kinuha ang papel mula sa kanyang kamay at binasa yun. Number 1, hindi na ako magsisinungaling. Ever. Number 2, pwede mo kong hiwalayan anytime. Walang guilt, walang pressure. Niliitan niya ang kanyang mga mata pero mataman siya nakinig. Number 3, liligawan kita sa tamang paraan. Bilang Gerald Cabrera. Yung totoong ako. Yung may-ari ng Casa Cabrera. Yung first kiss mo. Gerald! Bahagya ito napangiti. Hindi kita pipilitin na mahalin mo ko agad-agad. Gusto ko lang na sana payagan mo kong subukan ulit. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin agad. Mahina niyang sabi. Alam ko. Pero salamat dito sa effort. Kulang pa to. Alam kong kulang pa to pero ito lang ang kaya kong gawin sa ngayon. Pero sa oras na mapatawad mo na ako, gagawin ko lahat, ang kahit na ano, para lang mapatunayan ko sa'yo na pinagsisisihan kong ginawa ko at hindi na ako alis sa tabi mo. Nang tumunog ang elevator at bumukas sa ground floor, ay lumabas sa doon si Gerald. Pero bago yun, sumara ay pinigilan nito ang pinto ng mga kamay nito. Alexis, simula ngayon, masanay ka nang nandito ako. Kahit ayaw mo, kahit awayin mo ako, hindi ako magsasawa. At wala kang magagawa. Dahil ganun ako magmahal. 1 taon na agad ang nakalipas. Parang kahapon lang. Naaalala ni Alexis ang pag-aayos ng gamit para sa reunion ng Policarpio clan noong 1 taon. Pero ngayon, mas magaan. Dahil iba ng Alexis Policarpio ngayon kumpara noon. Hindi na siya ang babaeng may armor na handang sumagot sa mga tita, na laging handang depensahan ang sarili. At mas bongga kumpara noong nakarang taon. Mas maganda at malaki ang ballroom. Mas sosyal ang buffet. Mas classy ang stage. May photo booth, may live band, may LED wall, at may fireworks daw mamaya. Pagdating niya sa ballroom, ay naabutan niya ang mga kamag-anak na puno ng sayang nagkukwentuhan at nagtatawanan at sigurado siya na isa siya sa mga paboritong paksa ng mga ito, lalo na ng kanyang mga tita, na parati na lang ang bungad na tanong ay, "Oh Alexis, kailan ba ang kasal?" Nginitian na lang niya ang tanong ni Tita Baby. Kung noon, pekingiti ang itutugon niya, pero ngayon, totoo na. Ganoon siguro talaga. Dumarating din ang oras na matatanggap mo na ang lahat, na makakasanayan mo na ang lahat. Alexis, nasa si Gerald? Hindi mo ba isinama? Bakit naman? Tanong naman ni Tita Claire na nakatayo lang sa likod ni Tita Nenet. Baka naman break na kayo ha. Abay sayang naman si Gerald ano? Gwapo pa naman tsaka mabait at sweet. Tumango siya at ngumiti. Totoo naman yun. Tita, hindi po sila nag-break. Pagtatama ni Bea, chismis lang po yun. Pero bago pa siya nakasagot sa mga tanong ay nagsalita na ang host ng event. Ladies and gentlemen, titos and titas, mga pinsans, pamangkins, apos, lolos and lolas, bago po tayo magsimula sa ating welcome program sa umagang ito, may maikling mensahe lang po ang ating major sponsor. Kumunata noon niya at napatingin sa pinsang si Bea. Nakatulong niya sa pag-oorganisa ng reunion na yon. Major sponsor? Kailan pa tayo nagkaroon ng major sponsor, Bea? Ngayon lang actually, Ate Alexis, biglaan. Ano naman ang in-sponsor niya? Itong mismong event natin. Hindi ko pa ba nasabi sa'yo? Hindi pa. Paano tayo nagkaroon ng sponsor? Biglang napalingon si Bea sa harap ng restaurant kung saan naroon ang maliit na entablado. Ay na pala siya. Sino ba ang... Tumayo siya at lalapit na sana sa stage para malaman kung ano ang nangyayari. Pero nakita niya kung sino nakatayo doon ay bigla siyang natigilan. Good morning everyone. Thank you for being here. Sa gitna niyon, nakatayo si Gerald. Formal na formal ito. As usual, na para bang siyang may-ari ng hotel na yon. Teka, hindi. Alam ko po last year medyo bigla ang appearance ko sa reunion nyo. Nanlaki ang mga mata ni Alexis, lalo na nang mapansin niya ang kakaibang ngiti ng binata. Actually, may kailangan po akong aminin sa inyong lahat ngayon umaga. Last year kasi, hindi dapat ako kasama dito. Ang totoo kasi... Gerald, bumaba ka nga riyan. Bulong ni Alexis sabay kaway sa binata pero ngintian lang siya nito. Ang totoo, nag-hire ang best friend / assistant ni Alexis ng boyfriend for hire para magpanggap na boyfriend niya sa reunion. Hala, ay ganun ba? Ay, pwede pala yun.
Yumuko na lang si Alexis sa sobrang kahihiyan. Grabe, kaya pala sobrang pogi nitong si Gerald. Parang artista pala no? Komento naman ni Tita Nenet. Pero hindi po ako yung totoong boyfriend for hire. Natahimik ang lahat at mas nagtuon ng atensyon kay Gerald. Dahan-dahan naman napaangat ang tingin sa Alexis at nakitang nakatingin sa kanyang kasintahan. Well, hindi ko rin po alam kung paano may papaliwanag na mabuti. Pero ang nangyari kasi, napagkamalan ako ni Alexis. Akala niya ako yung fake boyfriend niya for the weekend. Umiling ito at huminga ng malalim. Ang ganda po kasi ng ngiti niya nun kaya hindi ako nakahindi. Hiyawan ng lahat. Ay, sweet naman! Sigaw ni Bea. Yung po ang totoo, na love at first sight yata ako Gerald! Pigil niya rito pero tila hindi siya nito narinig. Well, hindi ako proud sa ginawa ko kasi nagsinungaling ako. Nagpanggap ako ng buong weekend at alam ko nasaktan ko siya. Nagalit siya sa akin. Matagal niya ako hindi kinausap pero niligawan ko siya. Araw-araw kong pinatunayan sa kanya na totoong nararamdaman ko para sa kanya. At last week, finally, tinanggap na niya ako. Mas lumakas ang hiyawan ng lahat, samantalang si Alexis ay gusto nang matawa at maiyak sa nangyayari. Alexis, babe. Sa wakas, tinignan siya nito. Last year, nag-hire ka ng boyfriend for 1 weekend. At nagkunwari ako yun. Dahan-dahan itong bumaba ng entablado at lumapit sa kanya. Gerald, ano ba itong ginagawa mo? Hindi ito sumagot. Sa halip, lumuhod ito sa harap niya. Hala! Oh my God! Teka, ano nangyayari? I-video niyo, tita! Bea, video! Literal na napanganga si Alexis nang hugutin ni Gerald ang isang maliit na kahon sa bulsa nito. Ngayon, totoo na, babe. Pero ngayon, ayoko ng weekend lang. Gusto ko, forever. Teka, Gerald, wala pa tayong 1 linggo. Alam kong tingin mo masyado mabilis pero babe, nung 1 taon ko pa to gustong gawin. Hinawakan nitong kanyang kamay. Nung huling gabi nating magkasama, alam ko na I want to wake up with you. I want to build a home with you. At gusto kitang alagaan, protektahan. Gusto kong ibigay ang lahat sa'yo. Hindi dahil kaya ko, kundi dahil mahal kita. Dahan-dahan itong binuksan ng kahon at inilabas ang singsing mula roon. Babe, sorry kung nagkakilala tayo dahil sa isang pagkukunwari. Pero nagpapasalamat din ako kasi kung hindi ko ginawa yon, baka hindi ko nalaman na posible palang magmahal ng ganito. Na may kakayahan pala ako magmahal ng sobra-sobra. Na may babae pala na gugustuhin ko makasama araw-araw, gabi-gabi, abang buhay. Alexis Policarpio, will you marry me? Gerald, yes, I will marry you. Malakas na palakpakan ang sumunod na halos hindi na marinig nilang ang isa't isa. Tumayo si Gerald matapos isuot ang singsing sa kanyang daliri at ginawaran siya nito ng maiksi ngunit malalim na halik. Oh, teka, may isa pa po pala akong announcement. Meron pa? Takan niyang tanong. Oo, babe. Since narito na rin lang tayo, gusto kong ipalam sa lahat na itong hotel na ito, itong Alex Hotel kung saan gaganapin ang weekend reunion natin, ay nasa ilalim na po ng pamamahala ng aming Cabrera Group. Ay, hotel owner si Gerald! Ibig sabihin mayaman na nobyo mo, Alexis. Grabe namang revelation yan. Gerald. And babe, starting today. Hinuli nito ang kamay niya at hinalikan yon. Sa'yo na to. Ha? Gulat niyang tanong. Ano raw? Tanong ni Tita Claire na napatayo pa. Itong hotel daw, tita, kay Ate Alexis. Totoo nga ba? Gerald, ano to? Bakit? Regalo ko sa'yo, babe. Engagement gift. Engagement gift? Gerald, hindi pinareregalong isang buong hotel. Sino may sabi? Ang mga normal na tao. At ano ako, hindi normal? Pabiro niyang hinampas ang braso nito. Ang ibig kong sabihin, alam ko, babe, pero kasi special ka, kaya dapat special din ang mga regalo ko sa'yo. Baka masanay ako sa ganito. Sige ka. Oh, no problem, babe. Kaya kong ibigay sa'yo lahat. Sabihin mo lang. Kung manghingi ako sa'yo ng private plane. Nakangiti niyang biro. Done. Nanlaki ang mga mata niya. Hala siya, nagbibiro lang ako. Well, ako hindi. Sabihin mo lang kung anong klase ang gusto mo. May personalized minibar, may private chef pang kasama. Natawa siya.
Seryoso? Of course. Papahig ka ng ganun-ganun lang? Oo naman. Ay, nababaliw ka na nga. Sabi ko naman sa'yo, anything you want, pero Pero, kailangan mong tanggapin na may kasama tong plane na gusto mo. ano? Hindi sino. Ha? Sino? Ako, full-time, 24/7. Tumingin siya sa kisame at kunwari nag-isip. Alam mo, hindi ko naman talaga gusto ng private plane. Ikaw lang sapat na. Kahit baliw ka, tanggap kita. Babe. Baliw ako, pero at least mahal na mahal ka. Muling tinignan ni Alexis ang suot na engagement ring. At mula roon ay tinignan niya si Gerald. At ang buo niyang angka na nagkakagulo na sa buffet at iba't ibang booths na nakahilera sa gilid ng ballroom. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nakaramdam ng anumang pressure si Alexis. Kung mayroon man siyang nararamdaman na mga oras na iyon ay ang tunay na pag-ibig na nagsimula sa pagpapanggap. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!